Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sinabi ng mga masasamang tao, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa kaugalian. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo. Kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan, yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas, ipagsanggalang mo niyong iyong lakas, dinggin mo o Diyos itong iyong anak, sa aking dalangin ngayoy binibigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang nagmamataas ay laban sa akin, hangad ng malupit ang ako'y patayin, sila'y mga taong ang Diyos ay di pansin. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Batid kong ang Diyos ang aking katulong, tagapagsanggalang ko ang Panginoon, buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos, dahilan sa kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin at masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari, at namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Ano ang pinagmumula ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan mapasa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi, sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap, sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya, at dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
A blessed Sunday po sa inyong lahat, at ngayon pong Sunday morning, ang ating gospel takes us to a reflection towards what it means to be called by God. Ang pagtawag ng Diyos, lalo na sa ating buhay ng misyon, sa buhay po ng pagsunod sa Kanya. Sa totoo lang po, as baptized persons, we are all given this grace of being called by God. And I believe sa gospel natin today, there are two realities na binigyan din ni Lord about discipleship, about following Christ. Ang una po is grace. And ang kagandahan ng grace, grace is not something that we earn because we have been worthy. Grace is a God-given gift na dala ng kabutihang loob ng Diyos, hindi ng kagalingan natin. I have learned this in my life, na I'm not who I am because of my talents, of my skills, but because of God's goodness and God's will. Ito yung una. Kaya may issue talaga yung katotohanan na in today's gospel, parang pinagtataluhan nila kung sino ang greater. Samantalang at the end of the reality of being called by Christ at yung kanyang discipleship nila, wala naman sa kanila talagang greater. It is God who is great. And it is only by God's greatness, God's will, that they were called. So walang greater. Kaya nakakatuwa noon dahil yun yung first reality, that yung katotohanan ng grace. And because of this grace, no, ang kakabit nito, natanggap natin to ng dala ng kabutihan loob Diyos. Yung kasunod naman is the mission. Or better said, the responsibility noong grace ng pagiging isang disipulo ni Lord. Inilagay ni Lord sa harapan ng mga alagad ang isang bata. And ibinigay yung katotohanan that one of the greatest responsibilities that we have as a disciple, as a person who follows Christ because of His goodwill, is to be humble like a child. No, yung katotohanan ng humility as, sabi ko nga, sense of responsibility. It has to be part of who we are. Yung mawala yung entitlements that we are who we are, and part of the mission is to serve others. Paano ka magsaserve? Paano ka maglilingkod kay Lord at sa pinagsusuguan sa atin ni Lord kung ang pakiramdam natin we're greater rather than we are called by God by the grace of His goodwill. So mga kapatid, ganda, no? And I believe this is really part of what the church is really challenging all of us into. Lalo na ito po sa spirit of synodality that we are being led to. Ang ganda, because it takes humility to be able to listen. And when we begin to listen, we will realize how much the grace of God has really been given not only to us, but to everybody. And if that's the reality of our lives, then mga kapatid, ako naniniwala, we will become better disciples. We will become better followers of Christ. Okay po? So sana nakatulong sa pagninilay. At syempre, huwag kalilimutan, always be blessed and be a blessing.